Another fast cash na loan application, mabilis daw ang approval at no hidden fees. Nagpapaloan ng 1,000 up to 100,000 pesos? Yan ang alamin natin dito sa may loan application na to na walang iba kundi ang Happy Pera 2. Dahil madalas ko nga ding makita yung ads nila online, kaya subukan natin. Subukan ko muna pala, wag muna kayo magte-try. Alamin natin kung ano ba yung may experience natin dito if ever na mag-try tayo pag malapit na yung bayaran at pagka na overdue tayo. Currently pala may 4.9 na ratings to, ang taas 'di ba? Kaya kung dito kayo nagbabase kung uutangan niyo ba isang loan app or hindi, nako, huwag na huwag niyo gagawin 'yan. Dahil hindi naman natin sure kung ito ba yung mga totoo nakapag-try talaga, yung mga nagbibigay ng matataas na ratings. Under nga pala to ng Royal Yoho Lending Investors Corporation. So, chinek ko yung SEC registration nila. Tumpak naman, registered sila. Pero hindi ko nga nakita itong company name nila sa may CIC. Ito na nga yung pinaka-homepage. Ayan, up to 50,000 pesos. Dahil ang maximum nila 100,000 pesos. May interest daw na as low as 0.06% per day at ang term ay 120 days. Ayan, alamin natin yan ngayon. Kaya, tinry ko na nga agad-agad. At nagba-background check pala sila dito kung gaano kadami yung mga iba mo pang OLA, yung mga active loans mo daw at yung mga na-overdue mo. So, ilan daw yun? Nagba-background check. Sa mga ID type naman, pwede ang national ID na meron naman na ang lahat. Pwede rin ang PhilHealth and after nun, may pa-facial recognition sila. Pwede sa e-wallet at bank. And napansin ko, meron pa sila ditong mga typo. Gaya nito, confirm account numbers. At 3 contact reference naman ang hinahanap dito. At last na sinagutan ko is, pwede daw ang unemployed, pwede ang OFW, retired, self-employed, student, teacher, and others. And yun na lahat yun. So congratulations na you have finished all the certifications and 90% approval rate for you daw. So 1,000 pesos yung na-offer dito sa akin, pero ang minimum ay 500 pesos. At sa reloan ko daw, pwede na yung 2,000 up to 50,000 pesos. Napakalaki ha. Yan, syempre, dito sa may 1,000 pesos, tingnan muna natin kung okay ba ang loan details. So, ang tenor is 120 days. Interest rate, 0.2% per day. So, ang makakaltas na service fee ay 240 pesos. Ang terms, 3 bayaran ang 120 days. At ang pinaka-total na babayaran ko ay 1,480 pesos. So, hindi siya buong matatanggap at mayroong 480 na madadagdag dito sa 1,000 pesos natin. Kung ito total natin, more than half na to ng total amount na iniloan natin dahil ang laki, 240 saka 480. At ang repayment plan nga, sa unang pagbabayad ay 15 days. So, not 7 days siya, pero yung pangalawang pagbabayad, more than 1 month. Tapos yung last na pagbabayad, almost 2 months ang pagitan. So kayo, okay ba kayo sa ganyang setup? So ito naman yung breakdown ng mga charges. Sa 860 na babayaran, yung interest 32 pesos lang and yung service fee 240 pesos. So sa pangalawa at pangatlong pagbabayad, wala nang service fee, pero yung interest ay pataas ng pataas, OMG. Pero syempre, ito natatakot ako kasi i-go ko yung pag-a-apply dito. Kaya dito muna ako sa 500 pesos. At nung chinek ko nga, ayan, dahil alam natin na hindi na to buong matatanggap, ang service fee naman dito ay 120 pesos. Kaya sa 500 pesos ko na ilo-loan, ito na lang yung matatanggap ko. At ang total naman na babayaran ko ay 740 pesos. 3 bayaran din, kagaya nung sa una. At same din sila ng due dates. Nasa 15 days, tapos yung pangalawa, almost 1 month, at yung pangatlo is almost 2 months ang pagitan. So yung interest dito, same din, pataas ng pataas. Yung una, 16 pesos, yung pangalawang pagbabayad, 44, yung pangatlong pagbabayad ay 60 pesos. Within 2 minutes daw, pero hindi lang ako 2 minutes nag-antay. Hanggang sa inabot na nga ng ilang oras pa at ako is rejected naman pala. So, yung sinasabi nila dito na 90% na approval rate is hindi naman totoo din. Ayan nga, rejected ang person. At nung tinry ko nga computin, 740 dito na babayaran ko sana total repayment, i-minus ko dito sa may 380 pesos which is yung matatanggap ko sana. So, equals
360 pesos yung pinaka-total na dagdag. So ngayon, i-divide natin itong 360 na total dagdag sa loan natin, divide sa may total amount lang na mare-receive ko sana na 380, i-times sa 100. So, equals 94.7% yung pinaka-total charge sa loob ng 120 days. Napakalaki, di ba? At ang approximate monthly naman na equivalent nito ay nasa around 23% to 29% per month. Halos doble agad yung ibabalik ko. At sa maliit na amount pa lang yan ha, sa 500 pesos pa lang. What more kung doon na tayo sa may malakihang amount? Pwede siya for list option for emergency purposes. Dahil positive konti lang yung requirements. At ang negative naman, medyo madami-dami, mataas ang effective interest, malaki ang service fee, maliit yung actual amount na mare-receive, at medyo delikado pagka hindi nabayaran on time. So, wag na wag kayong basta-basta na lang umuutang pag kami nakita kayong mga ads online. Make sure lang na alam nyo yung mga paligoy-ligoy ng loan apps na yan. Dahil nung nag-check nga ako dito sa ratings and reviews nila, dahil dito nga is marami kang matatanggap na text and calls galing sa iba't ibang numbers ng mga agents. Pagka malapit na yung due date mo, mga reminders, pero nasa 3 days lang daw tatawag na at magte-text. At pagka na-overdue, meron ka dyan mare-receive na mga pananakot. So, kaya kayo, ano experience nyo dito? Comment down below. Okay ba sa inyong utangan to? Ano yung masasabi nyo dyan sa comment section? So, i-comment nyo na yan para mabasa ko at maging aware nga din yung iba. So, lagi ko sa inyo sinasabi, always be a responsible borrower. Kahit na nakita nyo yung loan details na yan at inagrihan nyo yan, responsibilidad mo na yung bayaran. Dahil ang utang ay isang civil obligation, walang nakukulong sa utang, pero pagka may halong panloloko, paggamit ng ibang information, para lang makuha mo yung iloloan mo, ay maaaring makasuhan ka. So yun, utangin kung kayang bayaran, pero kung hindi kayang bayaran, huwag nang utangan. So yun lang, thank you guys for watching and see you on my next vlog. Kung may gusto pa kayong ipa-review na loan app, comment down below. Bye!